Sabi nga nila, ang kasal daw ang isa sa pinakaimportanteng araw sa buhay ng isang tao. Pero aminin nyo, bago sumapit ang Edo, tila sandamakmak na bawal ang maririnig nyo sa inyong mga magulang at lolo't lola. Bawal daw magsukat ng gown, bawal magkita ang bride at groom, at marami pang iba. Minsan nakaka-stress na, di ba? Pero bakit nga ba tayo takot na takot lumabag sa mga ito? Sa videong ito, pag-uusapan natin ang mga pinakasikat na pamahiin sa kasal na dapat ninyong malaman para iwas malas ang inyong pagsasama. Simulan na natin. 1. Bawal isukat ang wedding gown bago ang kasal. Ito na siguro ang pinakapopular. Sabi ng matatanda, kapag isinuot daw ng bride ang kanyang gown bago ang mismong araw ng kasal, hindi raw ito matutuloy. Para raw itong bad omen na magdudulot ng problema o hindi inaasahang hadlang. Kaya naman, kahit gustong-gusto mo nang makita ang sarili mo sa salamin, tiis-tiis muna. 2. Bawal magkita ang bride at groom bago ang seremonya. Sa tradisyong Pinoy, bawal magkita ang magkasintahan sa araw mismo ng kasal bago sila magharap sa altar. Pinaniniwalaan na kapag nagkita kayo ng maaga, magdadala ito ng malas sa inyong pagsasama o kaya naman ay may mangyayaring hindi maganda sa mismong kasal. Ang unang pagkikita ay dapat doon lang sa loob ng simbahan. 3. Iwasan ang pagbiyahe sa malalayong lugar bago ang kasal. Tinatawag itong accident-prone period. Sabi ng mga matatanda, kapag malapit na ang kasal, mas lapitin daw ng aksidente ang mga ikakasal dahil masigasig daw ang mga ligaw na espiritu na humadlang sa inyong kaligayahan. Kaya kung maaari, stay at home lang muna at iwas sa mga delikadong biyahe. 4. Bawal magbigay ng patalim o matutulis na bagay bilang regalo. Kung ikaw ay bisita, iwasang magregalo ng kutsilyo, gunting o anumang matutulis na bagay. Ayon sa pamahiin, ang mga matutulis na bagay ay sumisimbolo sa pagkaputol ng ugnayan o pagkakawatak-watak. Mas mainam na magregalo na lang ng mga gamit sa bahay na bilog ang hugis para swerte. 5. Ang pagbagsak ng singsing o arhay sa seremonya. Habang nasa loob ng simbahan, napaka-importante na huwag mahulog ang singsing, arhay, o kahit ang belo. Pinaniniwalaan kasi na kapag nahulog ang mga ito, magiging magulo ang takbo ng inyong buhay mag-asawa at maaaring hindi magtagal ang inyong relasyon. Kaya naman, dahan-dahan lang ang galaw. 6. Bawal magkasal ang magkapatid sa loob ng isang taon. Ito ang tinatawag na sukob sa taon. Pinaniniwalaang kapag may dalawang magkapatid na ikinasal sa loob ng isang taon, paghahasyan daw nila ang swerte, o kaya naman ay laging may kamalasan na darating sa isa sa kanila. Ganito rin ang paniniwala kapag may namatay na malapit na kamag-anak sa taon ng inyong kasal. 7. Ang ulan sa araw ng kasal. Huwag kayong malulungkot kung biglang umulan sa araw ng inyong kasal. Sa katunayan, ang ulan ay simbolo ng blessings o biyaya mula sa langit. Ibig sabihin nito ay magiging masagana at mapayapa ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Kaya imbes na mainis, ituring itong isang magandang sign. Kayo, mga ka-dream signs, naniniwala ba kayo sa mga ito? O baka naman may sarili kayong kwento nung ikinasal kayo o ang inyong kakilala? Totoo man o hindi, ang pinaka-importante pa rin sa isang kasal ay ang pagmamahal at tiwala nyo sa isa't isa. Huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe sa Dream Signs E para sa iba pang tips tungkol sa swerte at kahulugan ng inyong mga panaginip. E-comment nyo na rin kung anong topic ang gusto ninyong isunod natin. Hanggang sa muling biyahe, stay in love and stay lucky.